So, another episode na naman tayo ng Japan adventure namin. So, this time, let's go to Nikko. So, paano nga ba pumunta sa Nikko ng do-it-yourself? Ano nga ba yung mga sasakyan ng tren? Ano nga ba ang bibili ng ticket? At ilang hours nga ba yung travel period niya from Tokyo Station or Tokyo Central to Nikko? So, nagstay kami sa Tokyo Central, particularly sa Sudabashi Station. Yun yung pinakamalapit na subway sa amin. So, brief story lang muna tayo. So, Nikko is a national park na famous siya sa mga waterfalls, hot spring, and hiking trails. So, yun yung particular na ino-offer ng Nikko. And nagpunta kami dyan, autumn season. Yun yung first time namin magpunta sa Japan ng autumn. So, paano nga ba magpunta sa Nikko? Via Tokyo Central. So, from Sudabashi Station, which is the nearest subway sa aming hotel, sumakay kami ng Mita Line, which is kulay blue, and then bumaba kami sa Otamachi Station. So, mga 2 ride stops lang siya, about 5 minutes, and then mag-walk ka ng mga 2 minutes, and then magta-transfer ka sa Shiyoda Line, which is the kulay green. And from there, sasakay ka sa Otamachi Station, and then bababa ka sa Senju Station. Mga 17 stops yun. So, matagal yun. Mga 1 hour mahigit. And then, from Senju Station, sakay ka na ng local train. And then, bababa ka sa Shimo Imachi Station. Ng kulay orange yung local train niya. So, mga 4 stops siya. And then, from there, bubungad na sa inyo yung magandang Nikko National Park. Ayan na nga yung itsura niya. Kita nyo naman, di ba? Autumn season. First time namin magpunta sa Japan ng autumn season. Kasi usually, pupunta kami sa Japan, laging winter. So, this time, autumn. Nagpunta kami sa Korea, autumn season din. Pero this time, sa Japan, ito, autumn season. So, ito yung sikat na 5-story pagoda dito sa Tushogu Shrine. And then, ayan, pagpasok ka dyan sa loob, ayan na yung mga shrines and temples na sikat dito sa Nikko. Kita nyo naman, di ba? Kasi, Nikko, Japan, particularly, is a Buddhist country. So, talagang mananawa kayo sa temple at shrine dyan. So, ayan, hinahanap namin yung pusa. Meron kasing nakalagay na pusa doon sa bubong niya, and then hinahanap namin kung nasaan. Pero hindi namin nakita. So, ayan yung itsura niya sa umaga. Sabi namin, pupunta kami na maaga, pero hindi kami morning person, lalo na ako, kaya late kaming umalis around 11 a.m. na. And then dumating kami mga past 2 in the afternoon. So, ayan yung itsura niya, pahapon na yan. Madami na rin masyadong tao kasi naabutan namin yung show na pailaw. Merong pailaw dyan. Sakto nung nagpunta kami dyan. So, tinatawag siyang Light Up Nikko 2023. So, nag-run up siya ng November 3 to November 5. Sakto yung punta namin. Merong event. Tapos, ito yung tallest tree sa Nikko na 634 meters high. Grabe, no? Sobrang taas niya. Tapos, ayan. Ayan din yung perimeter area dito sa Nikko. Ayan, naglilibot-libot kami. Tapos, ayan. Kita nyo kung gaano kaganda yung itsura niya, di ba? Ang ganda talaga pag autumn season. Sobrang ganda ng mga tawag dyan, dahon, makukulay talaga. Ayan, onting picture lang. So, inabot kami ng gabi dito. Nakaalis kami mga 9 na. So, inabutan namin, pabalik naman, umalis kami dyan ng Welcome to Japan! around 9 p.m. na. Hinabol namin yung 9 p.m. na tren. So, vice versa lang. So, from Shimo Imachi Station, bumaba kami sa Hikifune Station. Mga 4 stops yon. And then from Hikifune Station, bumaba kami sa Oshaga Station. And then nag-transfer kami sa Hansumo Line. And then bumaba kami sa Kinshūju Station. And then nag-transfer ulit kami ng local train ng Chosubo. And then from Chosubo, bumaba na kami sa Sudabashi Station. So,
Inabot kami ng around 12 na. Pauwi, pabalik ng hotel. Pero sulit naman kasi maganda yung view dito sa Nico talaga. As in, sulit yung pagpunta mo. So sayang lang kasi late kami nagpunta. Pero okay na din. At least naabutan namin yung Light Up Nico na 3 days lang siya ginagawa every year. So, hanggang sa muli, maraming salamat sa panunood. See you to another vlog adventure natin. Marami pa tayong food trip dito sa Japan. Maraming salamat sa panunood. Paalam!